Ang muli ay nilakop sa paghahayag at pag-aaral ng salita ng Panginoon. So nandito tayo sa pinakamahalagang parte ng pagsamba, yung preaching. Simulan ko ang ating pag-aaral sa isang kwento na, actually hindi kwento, true to life story. Noong 1979 ay na-compose ni Eva Eugenio yung awitin na Tukso Layuan Mo. So, nag-hito yun, yung awitin na yun, Tukso Layuan Mo. Ito ay kwento tungkol sa pamilya, sa mga lalaki at babae na nadadala ng tukso. Sabi ng awitin, na ito ay Tukso Layuan Mo ako. Kay dami ng binasak na tahanan, kay dami ng matang tinaluha. Kwento ito ng pagtataksil, pagkabigo sa tukso dahil doon maraming nawasak na pamilya at nawasak na tahanan. Ngayon din yung pag-aaralan naman natin ngayon, bagamat hindi gano'n ang kwento, pero ito ay kwento pa rin tungkol sa tukso. Tungkol ito sa susunod na chapter ng Matthew, sa pagpapatuloy natin sa series, sa Matthew 4 ay mababasa natin yung pagtukso sa Panginoong Jesucristo. Bago natin pag-aralan, tayo mula'y tumayo at tayo manalangin. Tayo po'y lumapit sa ating Diyos na buhay. Panginoon, sa umagang ito, salamat sa pribilehiyo na kami makapalambahan sa iglesia nito. Salamat, Panginoon, dahil may privilege sa mga kagaya naming makasalanan. Mga makasalanang tinubos lamang ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Humingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanan, mga nasabi, naisip, nagawa, na hindi ho naging kalugod-lugod sa iyo. Patawarin mo po kami at kahabagan. Nawa sa umagang ito, sa pag-aaral namin ng iyong salita, sa paghahayag ng iyong salita, Panginoon, ihanda mo ang puso at isip namin. Bawat salita na maririnig namin, ang bawat salita na ihahayag sa amin ay maging pagpapala at biyaya sa amin. Nawa maging karunungan ito sa amin para maging isang matatag na Kristiyano. Nawa sa umagang ito, makita ang kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo. Ang kanyang di matatawarang pag-ibig, pagliligtas, pagmamahal sa mga taong niya, sa mga taong kinamatayan niya at mga taong makasalanan. Panginoon, sa umagang ito, hiningi namin ang gabay at patnubay mo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, makibukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Makakaupo na po ang bawat isa. So, nagpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng libro ng Matthew. At kung maalala ninyo, sinimulan natin yung Matthew sa pagpapakilala kung kaninong lahi si Kristo. Yung genealogy niya, yung pinakita ni Matthew, para i-prove sa mga Hudyo na primary na tagapakinig niya na si Kristo ang fulfillment ng prophecy kay David at yung covenant kay Abraham. Yung Abrahamic covenant at yung Davidic covenant. Na si Christ ang fulfillment o siya yung inaasahang hari ng Israel. Sumunod yung kanyang miraculous birth. Siya ay pinanganak ng isang birhen. Kinunsib ng banal na Espiritu Santo at nung nalaman ni Joseph na buntis si Mary, tinangka niya itong hiwalayan, subalit nagpakita ang isang anghel at sinabi na iyon ay ang anak ng Diyos. Pagkatapos yung pinanganak ang Panginoong Jesucristo, siya ay binisita ng mga hentil. Ito yung mga malayong silangan ng mga wise men at may mga dala silang handog. At nung nalaman ito nung hari sa lugar na yon, si Herodes, tinangka niyang ipapatay ang bata. So, lahat ng bata, edad 3 taon pababa sa lugar ng Galilea ay pinapatay ni Herodes noong panahon nila. Dahil dito, tumakas ang Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang mga magulang sa Ehipto. At nung namatay na si Herodes,
bumalik sila sa Nazareth. Pagkatapos ng 3 dekada, pinakilala naman ni Matthew si John the Baptist. Si John the Baptist ay pinsan ng Panginoong Jesucristo. At si John the Baptist ay yung unang tagahawi ng daan ng Panginoong Jesucristo o yung forerunner niya na mauuna na magdadala ng mensahe ng pagsisisi at pagdating ng Mesaya. So, si John the Baptist ay nangaral sa wilderness at nagbabaptize siya sa Ilog Jordan. Noong panahon ng kanyang pangaral at pagbabautismo, dumating ang Panginoong Jesucristo at nagbabautismo kay Juan Bautista. At nung nakita niya, nung dumating yung Mesaya, sabi niya, hindi ko dapat na magbautismo sa inyo. Ako ang dapat yung bautismuhan. Pero pinigilan siya ng Panginoong Jesucristo at sabi ng Panginoong Jesucristo, kailangan natin gawin ito dahil ito ay yung kalooban ng Diyos. Ayun o yung pinag-aralan natin last week. Ngayon, nadako naman tayo, after mabautismuhan ng Panginoong Jesucristo, siya ay puspos ng Espiritu Santo, dadako na tayo sa chapter 4, 1-11. Samahan niyo ako at basahin natin sa ating mga Biblia. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksugin ng Diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya ay nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at pinatayo sa maluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatinulog ka sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikaw ay tatagubilin at sa kanilang mga kamay, ikaw ay aalalayan. Nang sa mga bato, paa mo hindi masasaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala naman siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. At ang kapangyarihan ng mga ito, sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoong Diyos ang dapat mong sasambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwan na siya ng Diablo, dumating naman ang mga anghel, at siya'y pinaglingkuran nila. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. After ng bautismo ng Panginoong Jesucristo, siya ay puspos ng Espiritu Santo. Sa binasa natin, siya ay dinala o nilid ng Espiritu sa ilang para tuksuhin ng Diablo. Nagayuno siya ng 40 days and 40 nights at sa kalagitnaan at sa dulo ng kanyang pag-aayuno, sa kanyang kagutuman, panghihina, dumating ang Diablo para tuksuhin siya. At ang unang temptation, kung ikaw ang anak ng Diyos, ang batong ito gawin mong tinapay para makakain ka. Pero sabi ng Panginoong Jesus, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sumunod ulit, second temptation. Kung ikaw ang anak ng Diyos, dinala siya sa tuktok ng templo ng Jerusalem. Sabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. At nag-quote si Satan ng isang Bible verse na sinasabi sa kanyang mga anghel, ikaw ay tatagubilin, hindi ka maano. Pero nag-quote din si Christ ng isang Bible verse at sinabi niya na ang Diyos, huwag mong susubukin ang Panginoong Diyos. Sa pangatlo, tinukso ulit siya. Ang sabi sa kanya, dinala siya sa pinakamataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng imperyo, kaharian, lahat ng kayamanan, lahat ng meron nito, sabi sa kanya, alam mo, ibibigay ko sa iyan kung magpapatira pa at sasamba sa akin. Sabi ng Panginoong Jesucristo, lumayas ka, Satanas. Nag-quote si Kristo ng isang Bible verse,
ang Panginoon mong Diyos ang dapat mo lamang ang lingkuran. Pagkatapos, lumaya si Satanas at siya ay pinaglingkuran ng anghel. Ito yung message natin ngayon. Ito yung kwento na ating pagbubulay-bulayan sa bahagi ng salita ng Diyos na ito. Ang title nito, ang temptation ng pangalawang Adan, the temptation of the second Adam, ang pagtukso kay Yesu Cristo. So the title is the temptation of the second Adam, with hashtag, maniniwala ka ba at susunod sa salita ng Diyos. Meron lamang kung 3 puntos. Una, dinala siya ng Espiritu ng Diyos sa ilang upang tuksoin ng Diablo. Pangalawa ay si Kristo ay tinukso ni Satanas sa 3 magkakaibang paraan. Pangatlo, ang panghuling puntos ay nagtagumpay si Kristo sa tukso at siya ay pinaglingkuran ng mga anghel. So doon lang umiikot yung kwento ng ating pag-aaralan ngayon. Tingnan natin ang ating unang puntos. Dinala siya ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Sabi diyan, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya ay nagutom. At dumating ang Diablo. Makikita mo natin na ang nagdala kay Kristo, ang nag-lead kay Christ, ay ang Holy Spirit na bumaba nung siya ay binautismo ni John the Baptist. Puspos siya ng Espiritu Santo at nilid siya ng Holy Spirit sa wilderness sa isang lugar na pinaka-ilap o tawag doon ay pinaka-disenyo, pinaka-dulo, at doon ay nag-ayuno siya, doon ay tinukso siya ng Diablo. Bakit kailangan dalhin ng Espiritu Santo ang Panginoong Jesucristo sa wilderness para mag-ayuno at para tuksohin ng Diablo? Ang unang dahilan ay ito ay pagsubok ng Espiritu Santo para mapulpil yung katuwiran na kailangan natin. Babalik ulit natin ito sa Genesis, sa Covenant of Works. Sa Covenant of Works, nabigo si Adan sa temptation na ibinigay ng Diablo. Nabigo si Eva at si Adan. At dahil dito, nahulog sa kasalanan ang lahat ng tao. Dahil sa pagkabigo ni Eva at Adan sa kasunduan ng gawa, ang kasalanan ay pumasok sa tao. At dahil pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan. Ang unang Adan ay di natagtagumpay na mapagtagumpayan ang pagsubok na ibinigay sa kanya para makamtan niya ang buhay na walang hanggan sa tipan ng gawa ng Diyos at ni Adan. At dito, makikita natin na kailangang daanan ng Panginoong Jesucristo ang tukso na ito para mapagtagumpayan niya yung hindi napagtagumpayan ng unang Adan. Christ must override what the first Adam didn't succeed. Para mabigyan niya ng katuwiran at maligtas siya ang kanyang mga tao, kailangan ng pangalawang Adan ay malampasan lahat ang hindi napagtagumpayan ng unang Adan. So yun ang yung purpose noon, dinala siya ng Holy Spirit to be tempted, nang sa ganon, maipakita ng second Adam yung pagiging supreme niya sa unang Adan. At alam niyo, napakalayo ng diferensya ng kalagayan ng unang Adan sa pangalawang Adan. Napakalayo ng kalagayan ni Adam at ng Panginoong Jesucristo. Ang unang Adan ho ay nasa isang mundo nung panahon ng Genesis, sa isang mundo walang kasalanan. Sa isang mundo na magkasama sila ni Eva, meron silang perfect relationship. Ang Diyos ang nagkasal sa kanila, walang pollution, walang kahit ano na, walang third party sa pagsasama nila ni Eva at Adan, walang mga marites, walang mga bagay na masasabi mong masama sa panahon na kinalalagyan ni Adan.
yung pulang Adan ay nasa isang perfectong mundo. Perfectong couple si Eva at si Adan. Wala silang kasalanan. Yet, bumagsak pa rin sila sa kasalanan. Yung second Adam, yung Panginoong Jesucristo, sa binasa natin, siya ay nasa wilderness. Kasama yung mga wild beasts, sabi dun sa Bible. At nag-iisa lang siya. Wala siyang kaibigan, walang kasama. At higit sa lahat, sa kanyang panahon na dumating ang tukso, siya ay nag-aayuno. 40 days and 40 nights na walang kain. Nung panahon ni Eva at Adan, lahat ay pwede nilang kainin. Nandun yung mga prutas na magpumuno sa pagkagutom nila. Pero ito, ang Panginoong Jesucristo sa panahon ng kanyang temptation, siya ay hindi kumain ng 40 araw, 40 nights. Kagaya ni Adan, siya ay may kalikasan ng tao at siya ay nagugutom, siya ay nanghihina. Malungkot din siya sa kalagayan ngayon dahil siya lang mag-isa. So napakalayo ho at napakamagkaiba ng kalagayan ng unang Adan at nung pangalawang Adan. Bagamat magkaiba yung kalagayan ni Adan, magkaiba yung kalagayan ni Jesucristo, pero parehas ng tukso o parehas ng punto ng tukso ang ginamit sa kanila. Di ba? Ang ginamit kay Adan ay sinabi ba ng Diyos na kung kakain ka sa punong ito, tiyak na mamamatay ka? Kinokontra, kinote ni Satan, yung sinabi ng Diyos. Di ba sabi kay Adan, kung kakain kayo ng bunga na ito, mamamatay kayo. Yun yung kasunduan nila sa Covenant of Works. Ngayon, ganun din yung sinabi kay Kristo, kung ikaw ang anak ng Diyos. Ang mga ginagamit din ni Satan sa temptation ni Christ, mga salita ng Diyos. Kung paano ang ginamit kay Adan at kay Eva ay salita din ng Diyos. Subalit, magkaiba silang kalagayan. Pero parehas ng tukso na ginamit. Pero magkaiba ng resulta. Si Eva at si Adan ay hindi nagtiwala at sumunod sa salita ng Diyos, kaya bumagsak ang kasalanan, kaya bumagsak ang tao sa kasalanan. Samantala ang Panginoon Jesucristo ay naniwala at nagtiwala at sumunod sa salita ng Diyos, kaya napagtagumpayan niya ang tentasyon ni Satanas. Ano yung points natin sa unang puntos? Lahat ng temptation ay inaalaw ng Diyos para sa atin. Ano bang tukso yan ay inalaw ng Diyos. Nabasa natin, inilig si Kristo ng Holy Spirit para matukso. At dito, makikita natin na napakalaki ng diferensya ng pagtukso kay Adan at kay Kristo. At mababasa rin natin na nagdabigo si Adan sa kabila ng kanyang magandang kalagayan. Ang Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay sa kabila ng napakahirap niyang kalagayan. Ang challenge, mga kapatid, lahat ng Kristiyano ay makakaranas ng temptation. Mas Marky. Ito ang katotohanan at challenge sa bawat Kristiyano. Lahat ng Kristiyano ay makakaranas ng temptation. Kaya humanda ka, kapatid. Hindi mo, porket naging Kristiyano ka, na born again ka, sumunod ka sa Panginoon, magiging madali at magiging maayos na ang buhay mo. The more na sumusunod ka sa Panginoon, the more na naglilingkod ka sa Panginoon,
the more na dumarating yung mga temptation sa buhay mo, ang tanong na lang, maniniwala ka ba at susunod sa salita ng Diyos? In reality, nangyayari mo yan. Minsan, dumarating ang panahon kung kailan nagsisimula ka na maglingkod sa Diyos, maging tapat sa Diyos, dumarating yung mga opportunity at pagkakataon na ibinibigay ng mundong ito. Ang tanong, maniniwala ka ba at susunod sa salita ng Diyos? Yan nga ho, mga kapatid, pag ang isang bagay na nais mong mangyari, ipinapanalangin mo at gustong-gusto mo, ay darating sa iyo pero magkakasala ka, hindi ho blessing yan. Ang isang bagay na gustong-gusto mo, pangarap mo, ipinagdarasan mo, darating sa buhay mo pero magkakasala ka sa Diyos, hindi ho blessing yan. Ang tawag dyan ay temptation na iginrab mo kaya ka nagkasala. Mababasa natin yung temptation ni Adam and Eve. Mababasa natin yung temptation ni Christ, yung tinapay, gawin mong bato. Hindi masama na maging tinapay yun, makakain siya, gutom siya. Pero pag ginawa niya yun, kasalanan yun dahil hindi ganun ang kalooban ng Diyos. So as a Christian, tayo mga kapatid, may mga pagsubok o temptasyon na darating sa ating buhay. Trabaho, negosyo, relasyon, lahat iyan ay darating sa atin. Ang tanong, magpapatalo ba tayo sa tukso? Ako nahihirap po niyan, mga kapatid. In reality, maraming bumibigay diyan. Na kung kailan ka na born again, naglilingkod ka na, magkakaroon ka ng trabaho, linggo, may pasok. Temptation yan. Kung kailan gusto mo nang maging focus sa Panginoon, merong mga hadlang na darating para tuksuin ka na mag-focus sa Panginoon. Kaya nga ho, ang challenge, maniniwala ka ba at susunod sa salita ng Diyos? Pangalawa ho, pagkatapos siyang dalhin ng Espiritu Santo sa ilang, sa wilderness, siya ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. Dumating ang diablo. Sa dulo ng kanyang pag-aayuno, sa panahon na siya ay gutom, hilang-hila, dumating si Satan. Sabi diyan, dumating ang diablo at sinabi sa kanya, ito na yung temptation, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig. Pagkatapos, dinala siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at pinatayo sa tuluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikaw ay tatagubilin, at sa kanilang mga kamay, ikaw ay alalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala naman siya ng diablo sa isang napakataas na bundok, at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig, at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, yung unang tukso, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang batong ito. Ngunit sumagot ang Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita nagmumula sa Diyos. Ang sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos. Ano ba yung napakinggan natin nung nabautismoan si Jesucristo? Ano ang sabi ng Diyos Ama? Sabi ng Diyos Ama, nandito ang kinalulugdan kong anak. Ngayon sa temptation naman, sinusubok siya ni Satan, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang batong ito.
Makikita natin yung dalawang layunin ng pagtukso ni Satan sa unang temptation ni Christ. Una, malagyan yung sikmura niya. At pangalawa, gusto ni Satan na sa pamamagitan ng paggawa niya ng tinapay sa bato, ipakita niya na siya ang anak ng Diyos. Mapuluan yung gutom at mapuluan yung pride. Tinutokso si Jesus na gumawa ng isang himala para maubay-san yung kanyang gutom. Masasabi natin ito ay tama na makakain siya dahil nagugutom siya at nangihina, hindi mali iyon. Pero alam niyo ho, kaya bang gawin ng Panginoong Jesucristo na yung bato ay gawing tinapay? Kaya. Pero anong layunin? Para mapuluan yung sarili niyang kagutuman? Para maipakita niya yung pride niya bilang anak ng Diyos? Alam niyo ho, nung nag-ministeryo ang Panginoong Jesucristo, hindi siya kailanman gumawa ng himala para lamang sa kanyang sariling kapakinabangan. Lahat sila ay ginawa upang gumawa ng mabuti at patunayan siya ang Mesaya na papadala ng Diyos para iligtas ang tao. Never in Christ's ministry, nagagawa siya ng isang bagay na motivated ng kanyang pagiging makasarili dahil hindi makasarili ang Panginoon Jesucristo. Kaya yung temptation na yon ay hindi lang para malagyan yung kanya, kundi para ipakita niya yung pride niya bilang anak ng Diyos. Pero ito ang respond ng Panginoon Jesucristo. Kinote niya yung Deuteronomy chapter 8 to 3. Sabi niya, at pinakukumbaba ka niya, sabi niya yung sa Deuteronomy chapter 3, at pinakukumbaba ka niya, hinahayaan kang nagutom, at pinapakain ka ng mana na hindi mo nakikilala. Nilalalaman ng iyong mga ninuno upang maunawaan mo na ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi ang tao ay mabubuhay sa lahat ng bagay na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Doon sa temptation na yon, kinuha ng Diyos yung versikulo noong panahon nila Moses na ang Diyos pinapakain ng mga tao ng mana mula sa Kanya, mula sa Diyos. At kinote ni Kristo na hindi lang sa tinapay ng buhay ang tao, kundi sa kalooban at salita ng Diyos. Kaya nga ho, mga kapatid, hindi lang sa trabaho nabubuhay ang tao, hindi lang sa negosyo nabubuhay ang tao, hindi lang sa pamilya nabubuhay ang tao, hindi lang sa pagiging ama, pagiging ina nabubuhay ang tao. Nabubuhay ang tao sa salita na nagmumula sa bibig ng ating Diyos. Ang tanong, maniniwala ka ba at susunod sa salita ng Diyos? Pagkatapos, dahil nga nasopla si Satan, naglatag ulit siya ng pangalawang tukso. Sabi niyan, pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod. At pinatayo siya sa pinakatuktok ng templo, pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay tatagubilin, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masasaktan, ngunit sumagot si Jesus. Nasusulat din naman, huwag mong sumukin ang Panginoon mong Diyos. Nagpatuloy ang tukso. Muli ang tanong, ikaw ba talaga ang anak ng Diyos? Tumalon ka nga mula sa templo na yan? Kasi, merong sinasabi sa Bible, sabi ni Satan, kung ikaw ang anak ng Diyos, dinala siya sa templo, tumalon ka dyan kasi merong Bible natin. Ang mga lingkod ni Satanas ay nagpo-quote din ng Bible, pero different yung paraan at wala sa context. Kaya nga napakahalaga ng pag-aaral ng konteksto ng Biblia. May shinare si Pastor Kerox na isang kwento tungkol daw sa, ewan ko kung ito ay totoong kwento, na minsan daw yung kanilang ate dumarating. Tapos sabi nung kanilang ate, umaharos, sabi niya, may putok si tatay. Ngayon, ang naisip ngayon niya,
hahanapin niya, nasaan na kaya yung Rexona rito o yung tawas? May putok si tatay, sabi ng bata niya, dali. Ngayon, dahil siya, narinig din may putok si tatay, hinahanap niya ngayon yung Rexona at tawas. Yung kapatid naman niya na bunso, tuwan-tuwa, yay! Si tatay may putok. Meron na kaming merienda, kailangan na lang kape. Tapos si nanay naman, dire-diretso doon sa tokador. Hinahanap niya ngayon yung betadine, hinahanap niya ngayon yung gasa. Dahil si nanay, yung pinakamalapit doon na nakakita ng pangyayari, nung bumaba yung mga magkakapatid, nakita nila may putok nga si tatay. At sumemplang siya sa bike, nagkaroon ng sugat ang kanyang buhay. Sa tatlong interpretasyon, sino ang tama? Yung nanay kasi nakita niya. Hindi siya nag-assume. Ganun mo yung context. Dito sa context na ginamit ni Satanas na ingatan ng mga yung mga ataalalayan para hindi mapahamak, ito ay tumutukoy sa mga tao na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay hindi gumagawa sa kalooban ng Diyos, kundi sa sarili mong kalooban lang, hindi para sa iyo yung context na ito. So kung halimbawa, tatalo ng Panginoong Jesucristo dahil gusto niyang patunayan siya ang anak ng Diyos, hindi para sa kanya yung context na yun. Ang context na ito ay para lamang sa mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kinote ni Satan yung isang Bible verse na wala sa tamang context at application. Pero, anong response ng Panginoong Jesucristo? Nagbigay siya ng isang Bible verse na nasa tamang context. Deuteronomy chapter 6 verse 16. Sabi diyan, huwag ninyong susubukin si Yahweh na inyong Diyos. Nasusulat din, sabi ng Panginoong Jesucristo. Nasusulat din, huwag mong susubukin ang iyong Diyos. Bible verse versus Bible verse, yung verse na ginagamit ni Satan ay wala sa context. Ganito natin malalaman kung sino ang servant ng Diyos sa servant ni Satan. The same ang mga religion na yun. The same ang mga false religion na ginagamit ay isang Biblia. Pero hindi yung iba, wala sa context. Yung iba naman, hindi yung buong Biblia, ilang versikulo lang. Kaya nga ako, napakainit ng labanan ngayon sa bawat religion sa lugar ng mundo, sa buong mundo tungkol sa Trinidad. Maraming relihiyon, hindi naniniwala sa Trinidad. Bakit? Kasi ilang versikulo lang yung pinanghahawakan nila para patunayan walang Trinidad. Pero kung babasahin yung kabuuan ng Biblia, makikita ron tinuturo may isang Diyos. At Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, Diyos ang Espiritu Santo, at magkakaiba itong Diyos na ito. Kaya meron isang Diyos, sila ay nasa tatlong persona. So, makikita ko natin, double purpose din yung temptation ni Satan. Sa kanyang kalagayan ng Panginoong Jesucristo, gutom, pagod, dinala sa tuktok ng mundo, pwede nga naman na magpatihulog siya roon para magpagpahinga. Bukod doon, ang pinakakwan doon yung pride niya. Na sa tuktok ng templo, tatalon siya at sasaluin siya, hindi siya makikita ng mga pari doon, siya nga yung anak ng Diyos, tumalong siya sa lakasan templo, hindi siya napahamak, iningatan siya ng Diyos. Mabubus ulit yung pride niya na patunayan siya ang anak ng Diyos. Alam niyo kapatid, minsan ito yung sin ko. Ito yung kasalanan ko. Parang may gusto lagi akong patunayan. At lagi ako nagre-repent sa sin na ito. Parang may pride lagi ako na gusto kong may patunayan ako. Pero alam niyo ho, lahat naman tayo nagkakasalanan ganito. Ang pinakamahalaga, yung pagpapakumbaba natin ang pagsisisi. Kaya sabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Ito yung Bible verse. Marami ho ngayon, quote Jeremiah 29:11, hindi naman nila alam yung buong context noon. Philippians 4:13, John 10:10b. Maraming mga prosperity church ngayon, kinukot ang mga Bible verse para kinitiin yung tenga ng mga tagapakinig
sila ay uunlad pagpapalain. Pero hindi tama at nakabase sa dapat na konteksto na tinuturo ng Biblia. Muli, mga kasama sa simbahan, mga kapatid at kaibigan, kung babasahin niyo yung Bible, tignan niyo yung context. Sinong sumulat? Bakit sinulat? Para kanino isinusulat? Anong kalagayan ng sinusulat? Ano yung mga bersikulo na nandun pa? Hindi pwedeng isang verse lang. Bubuin mo yung una sa kayong dulo. Hindi pwedeng isang kwento lang. Kung yung mga yung sa kwento na narinig nyo na may putok si tatay, hindi natin binuo hanggang dulo, hindi nyo malalaman kung anong klaseng putok ang meron si tatay. Putok pa lang sa ulo. Kung hindi natapos yung naputol lang doon sa may putok si tatay, hindi nyo malalaman na yung pala ay putok sa ulo, pwede kayong mag-assume na putok sa kilikili, o kaya naman pwede kayong mag-assume na ito ay putok na tinapay. Kaya ako, si Satan, magaling din sa Biblia si Satanas. Kung hindi mo binabasa ang Biblia mo, kapatid, nag-cherry picking ka lang sa Bible mo, kinukuha mo lang yung gusto mong pakinggan, tatalunin ka ni Satanas sa pag-aaral ng Biblia. Matutokso ka, madadaya ka ni Satanas. Ngayon, nagkakasala ka na, nagkukot ka pa ng Bible verse. Yun ang masama at mahirap. Namubuhay ka na sa kasalanan, sumusubay ka na sa utos ng Diyos, pero proud ka pa dahil meron kang kinukot na Bible verse. Maligo yun. Every Bible verse na dapat ikinukot natin nasa context, dapat pag nasa context, ipinapakita at pinamumuhay din natin. Kaya mga kapatid, ang challenge sa inyo, basahin nyo ang Biblia. Hindi isang versikulo lang, isang chapter. Kaya kung may pag-aaral naman tayo ng covenant theology kung paano natin babasahin ang Biblia mula simula hanggang dulo. Hindi lang sola scriptura, tota scriptura, ibig sabihin the whole scripture, yung buong Bible ang ating source ng doctrine, hindi isang verse. Yung buong kwento ng Biblia. So, as usual, talo na naman si Satan nung sinabi sa kanya ni Jesus na huwag mong subukin ang iyong Diyos. So, sumunod, tinuksulit siya. Dinala naman siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. Pinakita sa kanya yung Roman Empire. Lahat ng imperyo, kung may China Empire na dyan, lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito, yung army, yung mga ginto. Pinakita sa kanya mula sa taas ng bundok, ang lahat ng kaharian, lahat ng kapangyarihan, lahat ng mga mandirigma, lahat ng kayamanan at pinagmamalaki niya. Sabi sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapan at sasamba sa akin. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat kasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin. Sa gitna ng pagkagutom ng Panginoong Jesucristo, sa gitna ng kanyang panghihina bilang Diyos na nasa taong kalagayan, sa gitna ng mga kalagayan iyon, 2 beses siyang tinukso sa pangatlo, ibang klase na yung tukso. Hindi na tinanong kung ikaw ang anak ng Diyos. Ang tukso na sa kanya, ipinakita na lahat ng kapangyarihan at kayamanan ng kaharian ng mundo ito. Gusto niya sabihin, sayang ang buhay mo, Jesus. Pwede naman tayong mag-partner, sabi ni Satan. Inoperan ng partnership ni Satan ang Panginoong Jesucristo. Parang gusto niyang sabihin na hindi mo na kailangan magpapako sa krus, hindi mo na kailangan magpakahirap para magkaroon ka ng isang kaharian, isang kingdom dito sa lupa. Ibibigay ko na sa iyo lahat yan. Pero, partner tayo. So, yung offer ni Satan ay partnership na. Hindi siya makuha sa pride, sa lust of the flesh, o yung pag
sa kanyang kagutuman, sa laman, sa kanyang pride na kung ikaw ang anak ng Diyos, partnership na lang. Nagsuggest na si Satan ay ibibigay sa kanya ang lahat ng kaharian kung magpapasakop siya. Wala nang krus ng Kalbaryo, wala nang pambubugbog, wala nang panlalait, wala nang pangungutya. At ito ho yung kaharian na inaasahan ng mga Hudyo noong panahon na yun. Isang literal na millennial kingdom na tatalo sa Roman Empire sa pamamagitan ng digmaan. Pinapangakuha ng partnership ni Satan ng Panginoong Jesucristo na kung siya ay sasamba sa kanya mapupunta yung kaharian na pinapangarap ng mga Hudyo at inaasahan ng mga Hudyo. Literal millennial kingdom na maghahari ang anak ni David, tatalunin ng Roman Empire at muli magiging makapangyarihan ulit ang Israel. Pero alam niyo ko, nag-quote ulit ang Panginoon ng verse. Deuteronomy chapter 6 verse 13. Sabi diyan sa salin ng ang salita ng Diyos, igalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Siya lamang ang inyong paglingkuran at mangako kayo sa pangalan ng niya. So kinuha niya ng Panginoon Jesucristo na nasusulat, ang Panginoon Diyos ang dapat mong sambahin. Hindi kita sasambahin. Ang dapat lang sambahin si Yahweh. Pagkatapos ang tukso sa Panginoong Jesucristo. Pagkatapos na mabigo si Satan sa pagtukso sa Panginoong Jesucristo, siya ay lumayas. Dito, nagtugumpay ang ikalawang Adan sa tukso na inilatag sa kanya ng Diablo. Kung paano ang unang Adan ay nabigo sa tukso, ang pangalawang Adan ay nagtagumpay dahil siya ay nagtiwala at sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa Garden of Eden, nabigo si Eva at Adan dahil sa tatlong tukso. At mababasa natin yon sa unang 1 through 16. Ito yung tatlong tukso na ginagamit ni Satan sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at anumang pagmamayabang sa mundo ay hindi nagmumula sa Ama. Nabigo si Adan na mapagtagumpayan ang masamang hilig ng laman, pagnanasa ng mata at pagmamayabang sa buhay. Subalit ang Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay dito. Napagtagumpayan niya ang lust of the eyes, the lust of the flesh, pride of life. Dito, iniwan siya ni Satan. Ano mo yung point natin dito, mga kapatid, sa pagtukso sa Panginoong Jesucristo? Ito yung point natin. Satan can give you better, but not the best. Kaya kang bigyan ni Satanas ng mga better na bagay, pero hindi yung best na bagay. Kaya ba ang pinakamahalaga? O ang pinakamahalaga na matanggap ng tao ay ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kung magkaroon ka ng kayamanan, kung magkaroon ka ng kasikatan, impluensya, hindi dapat galing kay Satanas, dapat mula sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nakamtan ng Panginoong Jesucristo lahat ito. Bagamat bago palikhain ng mundo, siya na ay isang tunay na Diyos, hindi na kailangan ng tinapay, hindi na kailangan ng impluensya, hindi na kailangan ng popularity, hindi na kailangan ng prosperity at kayamanan, dahil kanya lahat iyon, bago palikhain ng mundo, yet tinukso siya sa mga bagay na iyon sa kanyang pagiging tao at napagtagumpayan niya. Kapatid, natutokso ka ba ngayon?
natukso ka na. Natukso ka na ni Satan ng partnership. Natukso ka na ni Satan ng pride o pagpapakilala sa sarili. Natukso ka na ni Satan na magkakaroon ka ng impluensya, magkakaroon ka ng popularidad. Kung nangyari yun, pagsisihan natin. Kasi lahat ng tayo prone diyan. Bilang isang tao na merong mga kasalanan, prone tayo diyan. Pero alam nyo, magandang balita, namatay si Kristo para sa mga tukso na iyan. Namatay si Kristo para bayaran yung mga kasalanan na magagawa natin kung tayo matutukso. At nabuhay si Kristo para bigyan tayo ng katwiran sa harap ng Diyos. At ipinadala niya ang Espiritu Santo para tayo ay bigyan ng lakas pag dumarating ang tukso na iyan. Kapag tatagumpayan natin yan, kapatid, kung tayo ay hahawak ng maigpit sa salita ng Diyos, kung tayo mananalangin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pero kung aasa lang tayo sa sarili natin, lakas, talino at galing, paulit-ulit lang tayong babagsak. Agamat may responsibilidad ang tao pagdating sa kanyang pagkatukso at pagkakasala, hindi pa rin natin kaya kung tayo lang. Kailangan natin ng salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung ikaw ay natukso na, paglabanan mo, patayin ang kasalanan na yan. At dito ko pumapasok ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang iglesia. Imbis na si Satan ang maging partner mo, dapat ang maging partner mo ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang katawan, ang kanyang iglesia. Bilang isang tinubos ng dugo ni Kristo, dapat ikaw ay bahagi ng isang iglesia na mayroong mga accountability kung saan doon niruhubog ka para pagtagumpayan mo ang tukso ng mundong ito at ang daya ng diablo. Kailangan mo ng isang church na magiging partner mo sa paglakad sa kabalalan. Ang simbahan ko ay hindi kagaya ng nakasanayan natin na atin ako ang gusto ko, hindi na ako atin sa ibang gawain. Wala akong responsibilidad. Pag gusto ko lang pumunta, pag gusto ko lang sa hindi. Ang simbahan ay ang komunidad ng mga anak ng Diyos. Hindi talaga sila mamamayan ng mundong ito, pero habang nasa mundong ito, nandun sila sa isang pamayanan kung saan andun ang presensya at pagsama ng Diyos sa kanilang pagsamba. Yun yung iglesia. Kaya nga ho, ang iglesia ay para sa mga mananampalataya. Never ang iglesia ay naging para sa mga unbeliever. Ang pagtitipon ng iglesia ay para sa mananampalataya. Kaya kung ikaw ay hindi ka bahagi ng isang iglesia, hindi ka kabahagi ng komunidad ng Diyos, kabahagi ka ng komunidad ni Satanas. Kailangan mo rin ng prayer partner, ang church, ang prayer partner na. Tayo, mga magkakapatid, nagpapanalangin lang tayo. Nalalangin tayo sama-sama. Para mapagtagumpayan natin yung mga tukso, para maging maayos yung paglakad natin ng may katatagan sa kabalalan, kailangan natin ng mga tao na mananalangin sa atin, gagabay sa atin, magtuturo sa atin ng mga tama at nasa katotohanan ng salita ng Diyos. Kailangan natin ng church. Kailangan natin maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Ang higit sa lahat, kailangan natin yung sinasabi ng Efeso 6:16-17, ang salita ng Diyos. Sabi diyan sa Efeso 6:16-17, lagi ninyong gawing palangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Lagi ninyong gawing palangga ang pananampalataya kanino kay Kristo na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan, yung assurance ng salvation.
na kung ikaw ay talagang ligtas, ikaw ay kay Kristo, kahit anong patpilin na pandaraya ng diablo, meron ka kasiguruhan na hindi ka pababayaan ng Diyos na mawala sa kanyang kamay. Yung kasiguruhan ng kaligtasan. Gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. The Spirit of God na sinasabi ng umikiwa sa kaibuturan ng mga laman-laman ng tao. Ang Espiritu ng Diyos na bumabago at nagtataboy sa diablo. Ang ginamit ng Panginoong Jesucristo ay yung mga salita ng Diyos at higit sa lahat, yung pagsunod niya sa salita ng Diyos. Kaya ang tanong, maniniwala ka ba at susunod sa salita ng Diyos? Panghuli ho na puntos, Christ's victory over temptation. Nagtagumpay si Kristo at siya ay pinaglingkuran ng anghel. Sa dulo, pagkatapos, iniwan na siya ng diablo. Tatlong tukso, 3 times umatem, ginamit ng Panginoong Jesucristo yung Word of God, ginamit ng Panginoong Jesucristo yung salita ng Diyos at siya ay sumunod sa salita ng Diyos. Nagtagumpay si Jesus sa kanyang pagiging tao at kalagayan sapagkat siya ay nagtiwala at babad sa salita ng Diyos. Nilabanan niya ang diablo, ang gawa ng diablo, iniwanan siya nito at pinaglikuran ng mga kung paano ito ang sinasabi ni Santiago sa chapter 4, verse 7. Sabi diyan sa Santiago 4:7, resist the devil and he will flee from you. Labanan mo ang diablo at lalayuan kanya. Labanan mo ang diablo at lalayuan kanya. Kapatid, tayo ba sa ating buhay Kristiyano, nilalabanan natin yung gawa ng diablo? Close tayo sa gawa ng diablo. Gusto natin yung gawa ng diablo. Lunes hanggang Sabado, pagdating ng Linggo, magsisimba tayo. Hindi yun. Lunes hanggang Linggo, nilalabanan palagi natin ang gawa ng diablo sa pamamagitan ng pagtitiwala, paniniwala at pagsunod sa salita ng Diyos. May hangganan ng lahat ng temptation. Ang aral ay nagpapaalala na magkaroon ng katatagan sa tukso, magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang salita, magkaroon ng matatag na self-control para may pamuhay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, napakahalaga ng self-control. Kaya itong challenge sa bawat isa sa atin, basahin ng Biblia, pagbulay-bulayan ito, manalangin, daluhan ang lahat ng gawain at maging miyembro ng isang iglesia na may accountability ka at responsibility. Sa ganung paraan lang, magtatagumpay ka sa lahat ng pakala ng diablo habang nabubuhay ka sa mundo ito. Kung hindi mo babasahin ng Biblia, hindi mo ito pagbubulay-bulayan ng maigi, kung hindi ka mananalangin, kung walang iglesia na accountable ka at responsible ka, kung hindi ka dumadalo sa mga gawain, alam mo, ang bagsak mo para ka lang si Eva at si Adan. Babagsak ka palagi sa kasalanan. Babalik at babalik ka dun sa mga kasalanang kinamumuhian mo kahit Kristiyano ka na. Pero alam mo, kung babasahin mo ang Biblia, pagbubulay-bulahin mo maigi yung mga tamang konteksto nito, mananalangin ka, magiging bahagi ka ng isang iglesia, isang accountable, isang responsible na miyembro ng iglesia, ikaw ay magkakaroon ng mga kasama na mananalangin at kasama na dumadalo sa gawain, mapagtatagumpayan mo ang tukso ng diablo. Ang Panginoong Jesus, sumunod at nagtiwala sa salita ng Diyos, nagtagumpay siya bilang isang tao. Napagtagumpayan niya ba ito para sa kanyang sarili? Sa tingin niyo, nagtagumpay si Christ for His sake? Nagtagumpay ako para sa hindi yun. Kaya pinagtagumpayan ni Kristo yung dahil alam niya, hindi mo kayang pagtagumpayan yan, kapatid. Na kahit may mga time na nabibigo ka, nagkakasala ka ng mga tukso na yan,
Dahil nagtagumpay si Hesus Kristo sa mga tukso na yan. Pero wag po natin nagustuhin ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. Responsibilidad pa rin natin na araw-araw pagtagumpayan ng mga tukso na yan. Bagamat na pagtagumpayan ni Kristo para sa atin yan, may responsibilidad din tayo habang nabubuhay sa mundong ito na mapagtagumpayan iyan sa kapangyarihan at gabay ng Panginoong Jesucristo. Ang conclusion, pagkatapos niya mabautismo ng Panginoong Jesucristo, tinukso siya sa ilang, nag-ayuno ng 40 days and 40 nights, ready na ang Panginoong Jesucristo sa ministeryo. Nagsisimula na ang kanyang ministry. Ganyan din ho ang mga Kristiyano. Nung sumampalataya tayo kay Kristo, nagsimula ang mga temptasyon. Every time na magtatagumpay natin temptation, alam na natin yung daya ni Satanas, ready na tayo sa ministry. At dito ako magwawakas sa isang verse, Unang Korinto chapter 10, verse 13. Ito ho ay kinuha ko sa ang salita ng Diyos. Kung kayo ho ay nagmamature na sa faith at medyo na umano kayo sa MBD, magandang balita Biblia, ang next step po ay ang salita ng Diyos. Para maging familiar tayo sa bawat salin ng Bible. So ito yung kinuha ko sa ang salita ng Diyos, o NIV, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit, maasar natin ang pangako ng Diyos. Hindi niya tayo kapabayaang subukin na higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para pagtagumpayan ninyo. Ang tanong, paniniwala ka ba at susunod sa salita ng Diyos? Kung gusto mo magtagumpay sa lahat ng pakana at daya ng Diablo, maniwala ka at sumunod sa salita ng Diyos. Ito po, naging pagpapala at biyaya ang salita ng Panginoon ngayong umaga. Tayo po'y tumayo, tayo manalangin.